Conference for Peace and Development ay ang laki ng tulong sa amin, particularly doon sa campaign namin doon sa Front Committee 21C. So yung Front Committee 21C talagang paralyzed yan dahil wala silang suporta both from the red and sa white. Dahil yung dating sanctuary nila sa white area ay nawala na ng matindi dahil yung mga religious group natin, yung mga pare, saka ibang madre, ay sila na yung sumusuporta sa atin, particularly Bishop Pueblos, yung AXA group natin, yung mga IPs natin na iba, na meron na tayong link, direct link sa kanila. So instead na tayo yung sumasagot nung araw, sila na yung sumasagot yung mga issues and concerns. Like for example, merong ginawang land mining na ginawa ng sa mga pulis, yung mga CCPD na ang nag-denounce ng atrocities ng CPP-NPA. So kasi normally kasi pagka military yung mga parang propaganda yung dating, pero kung ang religious group o di kaya multi-sectoral organizations ang ay nagiging maganda yung impact dahil iba yung dating ng religious group kasi may credibility sila at saka multi-sectoral ang approach. Itong CCPD ngayon, hindi lang na-recognize dito sa Caraga na na isang force na pwedeng sandalan ng military dahil yung instead na nagkakaroon tayo ng actually venue na madiscuss yung civilized na pag-discuss doon sa mga issues and concerns about peace and development. Kung may mga problema tayo, dinidiscuss natin, hindi natin kailangan ng armas. So, yung applications natin dito sa pag-clear ng Front Committee 21C ay kasama din natin yung efforts ng Front Committee ng CCPD at saka yung ibang sektor ng ating society. In-organize natin yung Municipal Peace and Order Council, Provincial Peace and Order Council na active din tayo nagpa-participate dito. But of course, we'd like to recognize yung efforts din ng mga past commanders natin dito na nag-start din nag-campaign dito, like for example, Colonel Albano, na previous battalion commander ng 30th Infantry Battalion. Of course, yung MIB at saka yung support din ng adjacent units which is 29th IB saka 23rd IB. Yung 23rd IB is actually the cadre battalion na sinusuportan din kami ni Colonel Manalo nung araw. So, yung unang na-organize, actually yung mga battalion commanders muna ang nag-organize dito. Then, of course, nung na-organize na natin talaga yung Caraga Conference for Peace and Development, sinuportahan tayo ng National Security Administration under Secretary Gonzales. Nandun din sina Colonel Santos nung araw at saka si Commander Pajardo ng Navy na na-assign din ng National Security Administration, NSA. So, yung pag-clear natin actually ng Front Committee 21C, kung titignan natin ay applications yan ng the whole holistic approach natin dun sa area. Tinatawag natin na area clearing ngayon. Kasi ang ginamit natin dito, nag-conduct tayo ng SOT sa red area, nag-conduct tayo ng IPSOT, nag-conduct din tayo, nagpag-negotiate tayo sa kanila yung mga IPs natin. In fact, yung unang na-negotiate natin dito sa IPs is in Santiago. Municipality of Santiago ay maraming nag-surrender dun sa grupo ng Municipality of Santiago, particularly dun sa Pangailan na pinanguluhan ni yung isang dato doon sa Pangailan at yun ang tumulong sa atin na nag-block dun sa area. So yung access nila towards Front Committee 21C ay nagkaroon na block dahil sa presence ng organized group ng mga IPs natin dito sa Barangay Pangailan ng Santiago o Agusan del Norte. So yung area clearing natin, ina-apply na natin actually dito by conducting operations sa lahat ng areas, white area, red area, saka IP areas dito sa areas ng Front Committee 21C. At makikita based on the revelations ng dito, ang key dito is intelligence operations ng MIB at dapat ma-recognize natin yun dahil
nakita natin yung decisive engagement noong una plus yung mga pag-negotiate nila ng surrender. Actually, yung final na surrender yan, almost yung halos yung buong isang grupo na lang yung nag-surrender pero asset na lahat yung ng MIB. So wala na talagang naiwan dun sa area kundi yung mga nag-encroach na lang na nakipag-mix na sa Front Committee 21B. So itong pagkuha natin ng Front Committee 21C is talagang dismantled. Yung Front Committee na yan, hindi lang yung degraded na Front Committee. So yun yung in a nutshell yung pagkuha natin ng Front Committee 21C with the support of everybody. Nandito na lahat, yung CCPD, yung kwan natin dito. Nakita lang natin na isang kulang natin dito is the support of the local government. Na dapat mag-sustain dun sa conduct ng counterinsurgency natin dun sa area dahil hindi natin nakuha lahat yung support ng local government dito sa area. Kung meron din tayong weakness dito dun sa dun sa local government kasi dapat sila ang magkaroon ng lead role particularly in the support phase ng ating campaign. Kaya nung nagkaroon ng problema yan nung nabakate yung areas kasi napunta yung 30th Infantry Battalion sa Lanao. So mahirap pa yan kung walang mag-lead sa kanila which is the local government sana. Yung main point kanina ni Rob sa ni Teddy sa Local governance. Actually, yung nakikita natin dito, yung conduct naman ng ating SOT, actually yung conduct natin, strengthening governance in the barangay, strengthening governance in the IP communities, strengthening governance dun sa mga institutions natin. Yeah, strengthening actually institutions ito, yung sinasabi ni SND na strengthening institutions tayo dapat. Palakasin yung police, palakasin natin yung mga other agencies of the government natin para may bring yung services dun sa local government at dun sa mga tao. SOT yan. Yung SOT, actually kung titignan mo yung SOT is actually strengthening governance in the barangay yan eh. Sir, pakilusin ngayon ko lang marinig kasi sir ang nababasa namin. Hindi, yung SOT yung yung tinatawag natin na SOT actually ang primary purpose mo ng SOT is to neutralize yung political structure ng CPP-NPA nila area. So yung political structure actually ng CPP-NPA, yun na ang nag-replace dun sa tunay na gobyerno dun sa barangay. So yung mga barangay captains namin, barangay council na natin, hindi na yun ang tunay na gobyerno dun sa area dahil because of the existence ng political structure of the CPP-NPA. Ngayon, kaya sinasabi natin strengthening governance in the barangay, binabalik natin yung tunay. The barangay captain, the barangay council, yung ibang organizations ng barangay health workers natin. Di ba sa CPP-NPA mayroon silang health committee, di ba mayroon na dapat sa government natin is barangay health workers natin. So actually ang nagpapatakbo dun sa gobyerno dun sa mga organized ng CPP-NPA is sila na. Ang gusto naman natin mangyari, yung gobyerno talaga natin, which is the people, na dapat sila yung mag-govern, hindi yung dictated ng CPP-NPA. Kaya that's why that we are strengthening governance in the barangay kung nagkakandak tayo ng SOT and bringing the other agencies of the government dun sa barangay para makapag-serve sila like health, education, yung mga problems nila about yung mga kunwari sa IT areas, mga CAD-C nila, CAD-T nila, yung actually strengthening governance. Tapos yung police natin makapag-enforce ng laws. Kasi pag sa areas na govern ng CPP-NPA, hindi na makapag-enforce ng laws yung ng mga police. So dapat itong ginagawa natin is actually strengthening governance in the barangays, in the communities. And in the Port and Paddy Division, ang tinatawag na natin dito, hindi na yung SOT, kundi it's called Community Organizing for Peace and Development. Kasi yung Community Organizing for Peace and Development, kasi yung SOT kasi ang connotation niya is military operations. While Community Organizing for Peace and Development, ang dito is you're bringing peace and development dun sa area
At multi-sectoral ang approach, hindi lang military dapat ang kasama mo dito, kundi lahat ng agencies of the government.